Good evening. Sabi ko, Magandang gabi po sa inyong good evening lahat. po. I hope you enjoyed the short film clips at simulan natin, no? With our praise report and prayer request, no? Siyempre, ang laging ah, punctual. Dapat may award to eh. Most punctual family sa Zoom. Ang Anastasio family. Okay, praise report and prayer request muna tayo mga Anastasios. Go Ah, ahead. Good evening po sa lahat. Praise report po namin is nagpapasalamat po kami kay Lord kasi nakapag-devotion po kami kayo ng umaga. Then, actually, nagising po kami ng alanganing oras. So, pray po and Worship. nag-worship. Then, safe naman po nakauwi si Alvin galing work. And maayos naman po nakapaglabas si Alice kanina. So, yun po. Tas ngayon po yung fasting namin is hindi kami more in strict po talaga. Basta ako si syempre diabetes ako. Tapos si Aldrin is nag-work. So basta nilesen lang po namin yung meat. Hindi kami Mm. masyado sa po ngayon. Yun Ako po wala yung, akong snack time sa office. Imbis na snack time, worship tsaka prayer. ayun po. Yung ginagawa ko sa office. Then Mm. prayer request. Yung ano. Ay, yung Alab Night, maging successful yung Alab Night ng mga kabataan Opo. this weekend. And maging safe din po sila. Yeah. Opo. Thank you. Nag-aapoy na Alab Night. Alright. So, thank you, Anastasio family. Okay, magandang gabi muna tayo. Kay CJ, kay Sci-Fi Lab, kay Aileen, kay Tita Malen, Tita Angeli, Tito Manny, at driving si Ate Maya at si Kuya Vince. Okay, so kanina na tayo. Pastor Bong, Sister Terry, magandang gabi sa inyo. At praise report and prayer request. Praise report, Pastor. We thank God sa protection niya sa araw-araw. Tawag dito sa biyahe namin. Lalo sa akin, maraming biyahe. Then, kay Terry at kay Karen din. And, ano pa ba, Mami? uh, yeah, sa Yung health namin, health. at least yung, tawag dito, yung red blood count ko na nag-normalize na. Thank God for that. Then, and Pastor. Then, prayer request. Safety sa mga bata, Pastor. Yung pagpunta nila sa retreat is alab. And wisdom, guidance ni Lord sa mga decisions na uh, gagawin gagawin namin. Hello, Mhm. hello, Pastor. Napakagandang ano yun news yun Pastor yung ano mo, dugo, okay na? Pastor, na huling test ko a couple of weeks ago. At dati yung haptoglobin ko 0.4 ang reading. Ang normal Mm. is 30 to 200. Ang reading ko lang 0.4. So, yeah, parang kwan yun. Na-surprise din ako. Thank God for that. 130? 130 pa po? 130 siya ngayon, yung reading ko. From Mm. 0.4? From 0.4, naging 130. Siguro para sa kaalamanan din ng lahat, maganda kasing testimony yan no. Hindi nyo alam si Pastor Bong ay isang bionic man. Dahil malamang Pastor Bong, maraming hindi nakakaalam na cancer survivor ka, di ba? Oo, Ah, Pastor. Oo. unang-una yun, cancer survivor ka. Pangalawa, recently, nagkaroon ng sakit si Pastor Bong na talaga naman na medyo kinabahan kaming lahat, di ba? Pero ngayon, no, maganda ng report niya, di ba? Explain mo nga konti, Pastor Bong,
yung naging findings sa'yo tungkol doon sa... Kasi di ba may time na pag malamig, naapektuhan yung color ng ears mo, mga ganun. Oo, Pastor. At yung ang symptom kasi, Pastor, pagka malamig, yung red blood cell count ko bumabagsak. So, nagkakaroon ng kwan ba, discoloration sa face ko, tsaka sa kamay ko. Hmm. Then, ang findings ng doktor, ang tawag nila ron, mami? Ang tawag sa sakit na yon. Nalimutan ko na. Oo. Maganda na kalimutan yun. Oo, okay, Pastor. So, ayun, nag-recommend yung doktor na mag-undergo ako ng infusion. Hemolysis ang Oh. term, Pastor, hemolysis. Ayun, O parang hemolysis kay pala, Kuya Pastor. Vince yan, ano? Parang para, Pastor, ganon. Para si Kuya Kaya lang Vince. iba yung, oo. So, yung sa akin naman, ayun, nagko-fun. Yung nahihilo. In fact, one time nagdadrive ako papunta sa trabaho. Then tumawag yung doktor ko mga before 7. Tinanong niya ako nasaan ako. Kako, I'm driving. I'm on my way to work. Sabi niya, you go immediately to AR. There's a Kaiser. Sabi niya, there's a Kaiser there in Irvine. Kako, sabi niya, nakita niya yung reading, bagsak. So anytime pwede ako mag-collapse. So I thank Oh. God, nagpunta ako roon sa ER. Kinuhanan ako ng dugo 3 times ata. Then mag-undergo sana ako ng blood transfusion. So walang makitang supply. Kako sa palengke marami nun. B kasi, Pastor, B+. So Royal, walang nakita. So yung yung pangatlong kuha ng dugo sa akin, Pastor, yung test sa akin, tumaas yung count ko, yung red blood cell count. Sabi sa akin, "Oh, you don't need to undergo blood transfusion. So, Oh. you're okay for now. Just rest," sabi sa akin. I thank God for that. Parang in-spare niya rin ako dahil may side effect pala yung blood transfusion. Dahil foreign body yun eh. Then, ayun, nag-undergo ako ng infusion. 4 sessions na yun. Parang chemo, Pastor yun. Every Friday, 3 hours yun. Then after ng infusion, sinabihan ako na you don't go out of your house. Sabi niya, stay in your room dahil yung immune system mo is 0 talaga. Madali ka magkasakit. So for 4 weeks, Pastor, ganon. Kaya 4 weeks akong wala sa doon sa church. Then, yeah, thank God. Ito, lately, hindi ko alam kung ano nangyari, Pastor. Biglang tumaas yung reading ko. Good. I thank God for that. I can say it's a miracle. Effective yung dugo sa palengke. Pastor, B+ yun, Pastor. Royal blood ka daw, Pastor. B+ ka ba, Pastor? Pastor. Pares daw kayo ni Sister Minnie. Pagka kulang ka daw, sabihin mo lang daw sa kanya. B+. Salamat. Thank you. Thank you, Pastor. Salamat po, salamat. Okay, good evening po. Good evening muna tayo kay Pastor Bert, kay Allison May, kay Tita Peps, at saka kay Tyron and CJ. Good evening sa inyo. Sabi dito ni Lebleb, face report. Good health at safe po kami at family. Protection po kay Caleb sa araw-araw. Prayer request, successful Alab retreat. Wag mo mag-flare up, wag mag-flare up eczema ni Caleb kasi vaccination po niya sa Saturday. Sa successful surgery ni Hazel, healing po sa pamaga ng tendons ko po sa wrist. Ayan, sabi ni Ate Faith. Okay. Good evening, Pastor Bert. Good evening sa iyo. May praise report ba and prayer request? Kamusta po ang inyong biyanan, si Mami Leonila? Gandang gabi po. Magandang gabi po. Good evening, Tita Elves.
Kami po ay nagpapasalamat at ang speaker talaga si Sister Elby. Maraming salamat po sa mga prayers ninyo. Alam ko po malaki pong bagay yung pananalangin. Yeah. So ang mama ko po ay still under observation for another 24 hours. So hanggang, bali 48 po siya, nakaano na po siya sa 28. So ngayong gabi 24 na po siya, so another 24 hours po. Pero okay naman po siya so far. Tapos yung pong mga kanyang vital signs at saka sa cardio niya, sabi niya okay po siya for surgery. Kagabi na surgery po siya ng 8 o'clock. Mm. So bionic woman na po siyang. So tinatawanan na lang po namin, Pastor, kasi alam po namin kasi si Mama 87 na po siya. So Wow. medyo critical po yung operasyon kung sakali pong Ah, at least po yung mga prayers natin, yun po yung na mahalaga po sa bawat isa at malalampasan din po niya, alam po namin yun. So far hanggang ngayon po naghihintay pa kami ng mga results ng iba pa po kasi hindi pa po siya ganun kalakas. So kaya patuloy po natin siyang pag-pray. Maraming salamat po sa mga prayers. Amen, amen. Sige, pagpapatuloy natin pag-pray si Mami Leonila. Ayan. Naku, pag nakita niya si Mami Leonila, mukha siyang artista. No? Lalo nung kabataan niya, may picture na pinakita dun sa bahay nila, mukhang artista. Okay, Alison May, it's your turn. Prayer request and praise report. Hello po, praise report po, napasa na po Happy lahat birthday. ay, thank you din po, Abo. Yan din po, praise report po, malapit na po ang birthday ko. Nakakalimutan ko po. Praise report din po kasi napasa ko na po yung 3 ko pong classes for this summer semester. Prayer request po is next steps ko po sa career path. I pray na maging smooth and magabayan po ako ni Lord through the people that He will bring po na maituturo po ako sa tamang proseso po. Yun po. Thank you po. Oh, mag-apply ka na ba? Soon po, yes. Okay, okay. Si Jeannie ba may work na? Di ko pa po alam. I think so po. Parang meron po siyang Meron part-time. na. Sabi Yeah. ni PQ meron daw. Praise the Lord. Amen. Thank you, Alison. Magandang gabi sa iyo, Tita Peps. Ang lola na hindi lola. Good evening. Good evening po sa lahat. Ang praise report, I thank God at naayos po yung, kasi po si Hazel na sa ngayon meron po siyang, kailangan po siyang operahan sa lalamunan, hindi siya makakanta, hindi siya makapagsalita, kaya nakalib din po siya sa school niya ngayon for 1 month. And I thank God na naayos niya po yung, nakakuha po siya ng mga support. So, I think tutulungan siya ng Victory, Benevolence, para ganyan. Kasi from 180,000 yung surgery sa St. Luke, nakakuha siya ng isang clinic na almost 50,000 lang ang babayaran namin. So, I thank God for, laking bagay po yun kasi kasi it's either gugupitin daw yung parang fibroid sa lalamunan niya or laser. Sabi ko, mas maigi yung laser. Ayoko ng mga ginugupit, baka manora-oror siya, mawala yung boses niya. Tapos, ang praise report ko po, may schedule po ako sa cardiologist at saka sa oncologist po next week. And the prayer request ko po sana maging normal yung result ng mammogram ko last week. At saka, ano pa ba? Si David po, I thank God, magbe-birthday po siya sa July 15. He's turning 32. So I thank God for all these blessings. Yun lang po. Ilan taon na po si David? 32. 32. Wala pang nag-aasawa. Isa lang ang nag-asawa. Nasa Alam mo, lahi Tita, kasi, Pastor, nasa lahi yata ng maranan yung hindi mga nag-aasawa eh. hindi, mag-aasawa yan. Yun. Yung nangyayari kay Hazel, nangyari na sa akin yan eh. Inoperahan din ako sa throat? Opo, doon. Ang tawag ko doon, pharyngectomy ba yun? Basta parehas sa parehas kasi yung line of work ko before, kakanda ako ng training, nagsasalita ako the entire day. Yeah. Mm-hmm. So, baga, nagasgas, sabi ng doktor,
At tinanggal yung ano ko, tinanggal na rin yung ano ko, yung tonsil ko, tinanggal. Ganun din, ginupit din. Pero ang na-experience ko, mahirap kumain for for 1 month. So, So, Pastor, ginupit, safe ba yung ginugupit? Ano ba yung ginugupit doon? mukha namang safe kasi nakakausap nyo pa ako. So, Kasi sabi din nung doktor, kasi yung nag-refer siya sa PGA, sa St. Luke, tsaka sa tungang clinic na pinuntahan niya, safe naman daw yung gupit. Kaya lang natatakot safe. ako. Safe naman Inoperahan daw. ako sa UST. Sa US ako inoperahan. Sige, oo, yun. Opo. Kaya nga sabi Matagal ko lang nga, po. opo, pero I thank God for that from 180,000 kasi problema kami sa kami kukuha ng 180. So it turned out Yeah. mga 50 na lang ganyan. So ma-raise na namin yung kahit pa paano. God will Thank you. provide. Tsaka malaking tulong din po yung tutulong ng victory. Yun. Thank you. Yeah. At saka ang ano lang yan, mahirap yung recovery time. Yun nga. Magkakaroon pa yata siya, Pastor, ng yung voice therapy, parang ganun. Kasi Kasi ginagamit malaking ko bagay yun, palagi. opo, Pastor. Kasi yung boses Teacher niya, siya, ang di ba? kanyang, yung kanyang boses ang bread and butter niya. So ngayon, hindi siya makapag-apply Yeah. sa mga play. Oo. Hindi niya ma-reach yung mataas na nota. Yeah. Teacher na, singer pa. So talagang magagasgas yan. Oo. Tapos yung pang klase niya sa Clarion, yung sa Korean school, ang hirap daw. Siyempre, mga bata, sigaw siya ng sigaw, ganyan. Kaya nagasgas siguro. Nagdugo yung kanyang throat, parang ganun. Bale, God will heal her at papanalangin natin siya. Okay, Yeah. thank you. Praise the Lord. Thank you po. Good evening sa'yo, birthday boy, Tyron. Praise support and prayer request. Hello po. So, for praise report, nagkaroon ako ng makeup session kanina sa alaga ko. It was good naman. Kasi commonly yung mga alaga ko, pag may change of schedules, they don't really do well with like sudden changes. Napagkamalan niya ako na parang ibang mga coworkers ko, parang, bakit wala si ganto o si ganyan? Sabi, wala sila, nasa bakasyon. For prayer request, parang yun nga, sa school, sa work, and for everyone's like health and safety. Thank you, Tyron. Ayos ba yung birthday gift ko sa'yo? Natawa Ako, ka, no? maganda po, Pastor Jeff. Mamaya, yun yung suot ko. Bibisita ako kay Tita Jasmine eh. Ay, makikikain ka na naman, ha? Okay, good evening sa'yo, CJ. Praise support and praise support, ano yun? Prayer request, sorry. CJ, good evening. Good evening po. Praise report po. I thank God for the continuous blessings na natanggap po nating lahat and the protection po palagi. Prayer request po ay para po sa aking career and in sa work po. Thank you po. Amen. Sige. Pag-pray natin yan mamaya. Okay. Good evening sa inyong lahat. Parang nahihirapan makapasok sina Tita Amy at saka si Kuya Alvin. Good evening din sa inyo, Ana Lu and Mark. Magandang gabi. Okay. So, let's start with today is July 13, day 1 of 4, no? Hindi 5 days kasi on the 5th day, Friday, usually meron tayong celebration of praise pero since merong weekend retreat ang Alab, so hanggang Thursday lang ang ating devotion, no? Zoom devotion, pero hanggang Friday yung ating prayer and fasting. Okay? So 5 days siya. So welcome sa ating mid-year Zoom prayer and fasting. We had one last January. Meron tayo schedule talaga yon at saka itong July, no, yung mid-year. Pero nagkaroon tayo ng March kasi there was a need for us to fast
and pray. No? Kasi kumbaga, depende. Pwede naman next month, i-call ulit tayo ng Lord. You need to fast and pray for something. Okay? So tuwing alas 8 ng gabi, mula Lunes, ngayong gabi hanggang Webes. Alright, let's start. Good evening din sa iyo. Si Tita Daisy ba yun? Good evening sa iyo, Tita Daisy. Tapos na tayo sa praise report and prayer request. At kanina ay napanood nyo yung maikli na film clip na patungkol kay Shadrach, Meshach, and Abednego. No? Sa buong 4 na araw ay pag-uusapan natin anong nangyari sa tatlo na to at sino ba sila. Okay? Tayo magbulay-bulay sa salita ng Diyos, reflecting on the Word of God. So, for tonight, no, for our week, for this fasting week, ang ating theme ay Faith in the Fire. No? Ito ay matatagpuan nyo sa the Book of Daniel, chapter 3. Ayan. So, ngayon, day 1, no? O unang gabi natin, pag-uusapan natin, a faith that will not bow. So, ang pananampalataya na kailanman ay hindi magkukompromiso. Okay, sabi dito, Daniel chapter 3, verses 16 to 18. We do not need to defend ourselves before you in this matter. Then there was something that was said along the way, and then the God we serve is able to deliver us. But even if He does not, we will not serve your gods. So ito yung gist ng chapter 3, verses 16 to 18. So, background lang. No? Sino ba si Daniel, si Shadrach, si Meshach, Abednego? So, ang una kasing na capture, no? So, kung matatandaan nyo, during the time of King Solomon and King David, that was the golden years of Israel. As in, everything was great. No? Politically, successful sila. Secured sila. Kinatatakutan sila. Economically, successful sila. So, kinaingitan sila. Hanggang ngayon naman, napapalibutan sila ng kanilang mga pinsan na hindi maganda ang turing sa kanila. So, dahil sa mga pagkakamali ng Israel at ng mga leaders nila, ay nahati ang Israel. So, naging Israel sa north, no? Consist of 10 tribes, no? Doon naman sa south ay ang Kingdom of Judah, no, kung saan nanggaling ang ating Panginoong Jesucristo, no, kung saan galing din si King David. Ngayon, nahati ito, ang unang-una na capture ng mga Assyrians ay ang Northern Kingdom ng Israel. Tapos sumunod yung Judah na capture ng Babylonian. Ang hari nila, ang pangalan ay si Nebuchadnezzar. Okay? So itong si Nebuchadnezzar ay isang narcissistic na hari. Nagpatayo siya ng malaking statue, no? At ang gusto niya kapag i-gather yung mga tao niya, ang gusto niya lahat pag tumugtog na yung song na kumbaga parang North Korea, magbabow down lahat sa kanya. Okay, paano napunta doon sila Daniel, no? Tapos sa kasi Shadrach, Meshach, and Abednego. Okay, kasi ang ginawa ng mga Babylonians, binunot nila yung best and the brightest. Okay, so ang iniwan nila yung less important. Yung mga mahuhusay, mga able bodies, malalakas, matatalino, binunot nila para maging servant, no? Maging servants doon sa kanilang kingdom. So, isa doon sila Daniel, no? Yung propeta na nagsulat nito, at saka si Shadrach, Meshach, and Abednego. Actually, yung name na Shadrach, Meshach, and Abednego, ano nila yan eh? Ano yun? Slave name na nila yan. Hindi yan ang kanilang Hebrew name. So itong tatlo na to ay talagang mananampalataya. They know how to guard the truth. So kumbaga, hindi mo sila basta-basta mapapaluhod. Dahil
isa sa pinakaimportanteng bilin, di ba? Sa Ten Commandments, no? Huwag kang sasamba kahit saan. So, sa kanila, sa puso nila, nakabaon yun, pundasyon yun. So, yung mga Babylonians lumuhod, pati yung mga ibang slaves na Israelites lumuhod, syempre, papatayin ka eh. Pero itong tatlo, willing mamatay para lang sundin ng kanilang Panginoon. So, yun yung background noon, no? Everyone was bowing, no? The music played, the command was given, lumuhod kayong lahat, and the pressure was intense. Kasi pag di ka lumuhod, mamamatay ka. So Shadrach, Meshach, and Abednego could have simply blended in with the crowd. Pwede naman, di ba? Blend in ka na lang para wala nang masabi. Sabi nga, when in Rome, do what the Romans do, di ba? Pero iba yung conviction nila eh. They stood, no? Tumayo sila, hindi sila lumuhod. They remained na nakatayo. Their faith was not based on convenience. Their loyalty to God was already settled before the pressure came. So, kumbaga, buo na yung kanilang conviction, yung loyalty nila sa Panginoon. Bago sila i-pressure na papatayin sila. So, kumbaga, ready sila, kumbaga, no? So, bakit natin ginagawa yung fasting? Fasting reminds us that there are times when we must say no to our flesh. So we can say a stronger yes to God. No? Kumbaga, ang fasting is a training, no, para i-discipline natin hindi lang yung flesh natin, hindi lang yung physical body natin, but pati yung spiritual ano natin, being natin. So, kumbaga, itong si Shadrach, Meshach, and Abednego, buo na sa kanila kasi well-trained na sila. Yung loyalty sa puso nila buo na. Ngayon tayo bilang mga Kristiyano na paandap-andap, 'di ba? Kumbaga, yung iba sa atin bagong kilala lang ang Panginoon. Yung iba sa atin matagal na sa Panginoon pero siyempre minsan nanlalamig. Malaking tulong ang fasting, no, and prayer kasi kumbaga it brings us back doon sa discipline na laging uunahin, no, ang Panginoon. The greatest test of faith is not always yung tanong na, do you believe God can? Sa palagay mo ba kaya ng Diyos? Sometimes the real question is, will you still trust God even if He chooses a different answer? Na paano? Kasi yun nga, since hindi sila lumuhod, ang ginawa ni Nebuchadnezzar, pinadampot sila, pinatapon sila sa fiery furnace. Gaano ba kainit yung fiery furnace na yan? Baka naman kalan lang yan. Hindi. No, isang malaking horno na kung saan, no, parang oven to, na pag describe sa Bible gaano kainit, even yung mga nagtulak sa kanila na mga sundalo ay nasunog. Imagine, siyempre, kung ikaw itutulak mo yung tao papasok doon, medyo nakadistansya ka sa apoy. Even nakadistansya sila, nasunog sila kasi sobrang init ng apoy na yon habang tinutulak nila sila Shadrach, Meshach, and Abednego. At nagulat si King Nebuchadnezzar kasi nakatayo lang yung tatlo. Tapos biglang may nag-appear na isa pang tao, isa pang lalaki. No? At kumbaga, yun nga ang Panginoong Jesucristo na nagsasabi na sa gitna ng problema, nandito ako, hindi ko kayo pababayaan. So itong si Nebuchadnezzar, nagtaka. 'Di ba? Tatlo lang yung inagis natin diyan. Ba't naging apat? Ngayon, sabi niya, Oy, Shadrach, Meshach, Abednego, lumabas kayo dyan. Paglabas nila, ni wala man lang silang sunog or nakakapagtaka, ni hindi man lang sila nangangamoy sunog. Di ba pag kumain ka nga sa Korean barbecue, pag uwi mo amoy kay barbecue ka, di ba? Kumbaga, will you still trust God even if He chooses a different answer? Paano kung hindi sila, kung wala si Jesus doon? Paano kung nasunog sila? O sabihin natin, nandun si Jesus, pero nasunog pa rin sila. Even if, no? Kumbaga, even if, kumbaga, itong mga tao na to, buo na kasi sa kanila na pwede silang mabuhay
pwede rin silang mamatay para sa Panginoon. Learning to ponder natin. Conviction is deciding beforehand whom you will obey. Ang ibig sabihin ng conviction ay hindi tayo nagkakaroon ng conviction kasi may need. Ang conviction, buo na sa puso mo. Alam mo yon? Halimbawa, pumunta ka sa isang lugar na medyo alanganin. No? Kasi dati naalala ko yung mga crew ko sa Jollibee, nag-Bible study kami tuwing Biyernes. At ang sweldo kasi ng mga crew, 4 at saka 19. Hindi sila, akinset katapusan eh. Tuwing 4 at saka 19. Tuwing 4 ng gabi, nagbi-beer house ang mga yan. No? So, madami na born again na. Kasi nga, ka-Bible study namin. Ngayon, yung iba, hindi na sumama. Kumonti na lang sila mag-beer house. Pero yung iba, sumama pa rin kahit na nagba-Bible study sila, kahit na born again na sila. Tapos, tinanong nila ako. Sabi nila, Sir, nung pumasok ba kami sa beer house, kasama ba namin si Jesus? Kasi sabi mo si Jesus kahit saan kasama namin eh. Sabi ko malamang hindi, pero hinihintay niya kayo sa labas ng pintuan ng beer house. Kumbaga, ang paliwanag ko sa kanila, yung conviction kasi, buo na bago kayo mag-decide na sumama na mag-beer house. No, ibig sabihin, ang conviction, hindi kayo magdi-decide habang nasa loob kayo ng beer house. Kumbaga, dapat buo na. No? Conviction is deciding beforehand whom you will obey. Sino ba yung master mo? 'Di ba? Yung master mo ba, yung crew leader na nag-invite sa'yo na mag-beer house kasi pag di ka sumama, hindi ka na part ng group nila o ng barkada nila. Or yung master mo na kahit iwan ka ng mundo, alam mong hindi ka niya iiwan. So, yun yung learning to ponder natin tonight. Importante ang conviction sa isang Kristiyano. Kumbaga, importante na nakatingin ka sa Panginoon, hindi doon sa sasabihin ng mga tao. Kahit na i-pressure ka, no? Na kapag di mo ginawa yan, ganitong gagawin namin. Kahit na i-pressure ka, dapat buo ang conviction mo. If we wait until temptation comes before deciding, the pressure make the decision for us. Yun. Di ba? Kumbaga, yung pressure na mismo ang magdidictate sa'yo. Okay, ano ang ating theory into practice? No, ngayong araw na to, subukan nating mag-identify ng isang area where you are tempted to compromise. No, ikaw ya, kausapin mo yung sarili mo, isipin mo, isulat mo kung saan ka na medyo napapalagay. Saan ba ako natitempt? Di ba? Ano ba yung madalas ako mag-compromise? Di ba? It may be your attitude, it may be your habits, no? Halimbawa, attitude, sabi ng Lord, masyado ka magagalitin, ayusin mo yan. Di ba? Attitude, masyado ka masungit, subukan mong ngumiti, practicein mo. Di ba? Or habits, di ba? Mga bad habits, di ba? Vaping, paninigarilyo, or bad habits na pagmumura, or whatsoever. Di ba? Or even yung, ano yun, na tayo nito, nung nasa Manila kami, madami ako nakikita dumudura sa may kalye, no? Yung dadahak pa eh, di ba? Parang, kasi hindi mo na nakikita sa US, medyo nanibago ka na ulit, ano? Dati naman sanay ako sa ganun, pero kumbaga ngayon nanibago ako na, kumbaga, baka sabihin ng Panginoon, oh, ayusin mo yan. Yung babahin ka na hindi mo tinatakpan yung sarili. Minsan, simple lang, di ba? Pero unti-unti kasi binabago tayo ng Diyos eh. Di ba? How about relationships? Baka naman nasa bawal kang relasyon ngayon, di ba? Na hindi naman ina-approve ng Diyos. Paano mo pa malalaman kung bawal ang relasyon? Malamang pag walang marriage. Di ba? Kasi kung simple lang naman yung conviction nun, pag walang marriage, di bawal na relasyon, di ba? How about integrity? Di ba? Sa eskwelahan, nangungopia ka ba? Nandadaya ka ba nangungupit ka ba sa magulang mo? Na nag-uuwi ka ba ng mga gamit mula sa opisina nyo? I mean, how about sa yung speech, sa yung pananalita? Nag-green jokes ka ba? I mean, mumura ka ba? I mean, naninigaw ka ba ng tao? Ano? Or private life, sa sarili mong buhay, na walang nakakaalam kundi ikaw lang.
Sikreto mo lang sarili mo pero alam ng Panginoon. 'Di ba? Identify one area na kung saan maaaring hindi ka naman nagkakasala pa. Maaaring nate-tempt ka pa lang to compromise. No? Doon mo i-practice yung tinatawag na conviction na matuto ka mula kay Shadrach, Meshach at Abednego. Kasi tandaan mo, pag tinetempt ka pa lang, hindi pa sin yun. Tinetempt ka pa lang eh. When you give in doon sa temptation, yun yung kasalanan. Okay? So during fasting, prayer, surrender mo na yung area na yan sa Panginoon. At sabihin mo, Lord, my heart belongs to you and I will not bow down. Kagaya ni Shadrach, Meshach, and Abednego. So anong takeaway natin tonight? Una, faith does not follow the crowd. Ang pananampalataya, hindi ba sa sunod-sunuran, sa kung ano yung uso, kung ano yung mas marami, di ba? Faith follows God. Ang tunay na pananampalataya ay sumusunod sa Panginoon. Ayan. So, dadagdagan ko sana to eh. Uh, Cyrus follows faith. At saka Caleb needs faith for dinner. Okay, yun ang ating tawag nito, pagbubulay-bulay ngayong gabi. Ito ang ating questions for discussion. Una, what are the modern day idols? Ayan, people are pressured to bow to. O, gaya ng Facebook, di ba? Gaya ng mga social media, gaya ng Netflix or ano naman. Hindi lang yan, basta madaming modern day idols ngayon, di ba? Um, ano yan, BTS, di ba? People, ngayon, lalo yung mga kabataan, grabe, no? Willing silang gumastos ng pakalaki-laking pera para makita lang yung BTS pero walang pera papunta sa camp, di ba? So, why is it difficult to stand for God when everyone else is doing the opposite? Bakit nga ba? No, bakit ang lakas-lakas ng pressure ng kaibigan, ng cliques, ng barkada, ng cool kids, di ba? Kasi you wanna belong to the cool kids group, di ba? What area of your life needs stronger conviction? Yan, magandang tanong yan. What area of your life needs stronger conviction? Number 4, what does even if he does not, faith mean to you? Ano ibig sabihin ng even if he does not? Paano kung hindi ka tinulungan ng Panginoon? Anong ibig sabihin sa iyo? Diba? So, kasi napunta sa sitwasyon na ganun. Si Shadrach, Meshach, and Abednego. All right. So, let's start with the questions for discussion. Pwede kang pumili ng isa or dalawa. Depende kung ilan ang gusto mo. At depende sa oras natin. No? So, sinong gusto magsimula? Umpisahan na natin siguro sa mga Anastasio. Ayan, mga Anastasio, magandang gabi sa inyo. Evening po, Pastor. Yes, Um, good. ang sasagutin ko po yung number 3 po, what area of your life needs strong conviction? Actually, shinare ko na rin po ito sa devotion po namin nung sa Papuri, that yung isa sa wino-work po sa akin ni God is yung pagiging compassionate. So I need stronger conviction to help the needy and help the poor who are in need. Yung mga nangangailangan ng tulong, those who are less fortunate. Even just last night nung kami ni Anaya, we were reading the Bible, yung binasa naming story was the parable of the Good Samaritan. So parang na-convict ako sa story. Parang sinasabi sa ni Lord, you need to be more compassionate na kung doon sa story nga kalaban ng mga Jews, isang Samaritan nung tumulong sa isang Jew na binugbog at ninakawan. Dapat ganun din ang gawin mo. So parang I need to do more for other people na kahit na alam kong wala silang di nila maibabalik yung kabutihan or yung tulong na ibibigay ko, dapat maging willing pa rin to help others, those who are in need, those who need help. So, yun po. Kaya nga po, yun nga po, shinare ko rin po sa mga Adventos na I'm very blessed na nakilala ko sila kasi yung heart nila, sina Tita Malen,
they're really helping those who are the unhoused. They're helping the unhoused para magkaroon ng bahay. Parang sa akin, I'm still a work in progress para magawa ko yun para kay Lord. So yun po, Pastor. Thank you po. Amen. Thankful din nga ako sa mga Adventist. Tinulungan nila akong ayusin yung sync namin. Salamat po. At saka, alam mo, ang sinasabi mo, Aldrin, ano yan eh, antidote din no sa ating selfishness, 'di ba? Yung antidote sa greed, yung mga personal greed natin. Kasi minsan ano tayo parang pinoproteksyon na natin yung sarili natin, 'di ba? Pero eto pag yung conviction na parang mas tumulong, mas maging unselfish or selfless. Kumbaga, hindi lang tayo nakatulong. Ang byproduct nito, natutulungan yung sarili natin dahil nag-improve tayo as a person, no? As a believer. Thank you, Papa Aldrin. Si Ate Corazon, meron ba? Pinapaliguan po si Anay. Ay, pinapaligan siya na. Apo. Okay, sige. Salamat. Kung meron kayong gustong i-share na o sagutin na question, ay pakisulat lang sa ating GC at pabasahin namin ito. Okay, Pastor Bong, si Sir Terry, meron po ba kayong gustong sagutin dito sa mga questions na to? Sa amin, Pastor, asa nga ba? Is yung number one siguro, modern day idols. Yung social media, Pastor. Oo, malakas ang effect noon. Na kailangan na lalo na yung mga ba? Yung sa Facebook. O minsan nasisira yung focus kahit na yung time mo para mag-devotion. Nasa shortcut. Spend mo, may time na ganun, Pastor. Sa Facebook or minsan yung may addiction din ba sa mga teleserye, mga ganun. O kahit na sa news. Lalo na ako, Pastor, mahilig akong magsubaybay sa news. So, guilty ako dyan. Guilty ako, Pastor, nakukuha ako. So, I have to, siguro, i-limit ko lang, say, umaga kung umaga. After that, wala. Shorten lang. Shorten lang. Time lang, Pastor, hindi yung tuloy-tuloy. Ako guilty rin sa news eh. Ayun. So far, gusto lang. Pastor, sa news. Ako, parang tawag dito. Addict. Addict pa. Ako nga, Pastor, pinapatulang ko lahat ng news eh. Pati sa Pilipinas, alam ko. Kami rin, Pastor, pati sa Pilipinas. Minsan pati chismis, alam ko eh. Ay, dapat. So, ayun na, Pastor. So, we have to lesson it. Yung sa akin. Ayun. Sa amin dalawa. Salamat po. Thank you, Pastor Terry, salamat po. Okay, basahin muna natin. Nasaan ang aking salamin? Nawala. Ayan. Sabi dito ni Sci-Faith. Okay, sa amin po, number 3. Kay Sai daw po ay greater patience towards people, lalo na po sa mga unbeliever na nakakasalamuhan niya araw-araw. Ako naman po yung diligence to fight for my devotion, lalo na po walang tigil ang source kapag may bagong baby. Kami din po yung sa social media na na wag madala sa over-browsing kasi doon na kami nakakabalita for news and updates kaso minsan po napapahaba. Yeah, totoo no. Kumbaga, maganda nga naman ang social media pero minsan din talaga nakakasama rin sa atin, di ba? So, I agree with that. Ayan. Salamat sa iyo, Ate Faith, Kuya Sai. Okay, next. Punta tayo kay Pastor Bert and Sister LV. Good evening po, Pastor Bert, Sister LV. Dali lang po. Galaw kasi ni Sister LV. Siguro po yung marami eh. Kaya lang yung, I still remember yung number 2.
Why is it difficult to stand for God when everyone else is doing the opposite? Ito po, literal talaga ito eh. Nangyari po talaga. It happened last February 28 this 20 year. this year? Yeah, Yeah. nung wedding. Yung wedding ng, anong pamangkin mo ba yun? Pamangkin. Yeah. Anong pamangkin sa English? Nephew. Nephew? Your nephew. Yung nephew ni Sister LB, kinasal siya si Kelvin. And we attend the wedding. Of course, The sponsor. I'm one of the principal, hindi principal suspect. Principal sponsor. And I enjoyed the sermon, yung sermon ng pare. Kasi kinasal sila sa Catholic Church. Then the priest mentioned that this is my first time, sabi niya, to officiate to a wedding that is Christian. a Christian and non-Christian, sabi niya. Then along the way, napakaganda nung ano niya, yung una, yung kanyang mensahe ay unity. And then later on, parang nabibiyak na tayong unity niya. The kalagitnaan, sabi niya, na those who are not Christian, sabi niya, or those who are Christian and believing, yung sinasabi niya, you can take your seat. Pero yung sinasabi niya, mali. Hindi ako nag-agree. So I remain standing. Kami lang yung nakatayo. So it's really kung titingnan mo talaga, kami lang yung nakatayo. Silang lahat ay nakaupo. So sa akin doon, I did not compromise my faith of what I believe. Kasi kung sa kanya, tama yung sinasabi niya, napasunod niya yung mga tao, which is not right before God. For me, as a believer in Christ, yun nga, yung preaching ni Pastor nung last Sunday. This Sunday. Last Sunday, this Sunday. It is not only what you believe, but what you lead, no? Yung pinaniniwalaan mo ay pinamumuhay mo. So that time, talagang kahit na maraming tao at kami lang yung nakatayo, I stand for the truth. I stand for what is right. I stand what God's will, no? Yung kanyang kalooban. So yun, napakahirap po yun na Kami po yung nakatayo. Yung pamangkin namin na Kristiyano talaga. nagipag-compromise sila. Hindi, tayo yung nakatayo, di Yeah, ba? nakatayo. Pinatayo. Tayo lang, yeah. Tapos, Linawin ko lang. Pastor, linawin ko lang. Ano ang sabi nung pare? Umupo ang mga Kristiyano? Yeah. na naniniwala Naniniwala sa kanyang sinasabi. Sa Okay. niya. sermon So niya. hindi kami naniniwala. So, nakatayo po kami. Ang tagal namin nakatayo pa sa Buong service? Pati po yung mga pamangkin natin Yeah. na Kristiyano din. Hanggang nung siguro sa susunod niyang yung punto, yung yung ritual o tradisyon na ginagawang kasal. Na siguro tayo na kayong lahat, yung mga yung mga magdadala ng belo, doon lang kami nakahubo. Yeah. Pero it's very I believe na if you really stand kung ano yung talagang pinamumuhay mo yung pananampalataya mo, you will kahit nga yung number 4, sabi nga, kahit na hindi sinasadrak niya siya, kung hindi man kami liligtas ng aming Panginoon, we will stand firm for what we believe. So yun lang po, Pastor. So, matanong lang, Pastor, yung pare sinabi na ngayon lang siya Officiate daw, nakapag-officiate yeah. ng Kristiyano at hindi Kristiyano. Asawa ni Kelvin, Pastor, hindi po siya believer pa. Yeah. So si Kelvin lang po, yung pamangkin po namin yung believer. Pero maganda yung sermon niya, unity Pero kinalaunan nagdi-divide siya. Ano ba ang religion ng asawa ni Catholic siya, Pastor. Catholic. Pero nakapag-attend na po sa church, so nag-agree naman po siya. Pero yung mga parents niya, sabi gusto nila Catholic wedding. Tapos sinunod po ni Kelvin. So, pero ngayon po, nag-attend na po sila sa church sa atin, sa Angeles.
Pero So, sino ang ina-identify na hindi believer? Yung born again Christian? yes Oh, yung po. mga, yung mga nakatayo. Yung mga kayo. Okay, 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 okay. So, kayo pa naging unbeliever. Yeah. Opo. Okay, okay. Nag-gets ko na. Okay. Okay. Po. So kaya kayo nag-make a stand Yeah. na okay, tatayo kami kasi hindi kami naniniwala sa sinasabi mo, parang Opo. ganun. Ganun. Yeah, ano. Medyo talagang Ang tagal namin nakatayo, Pastor. Ay, pinawis. matinding pressure yun Hindi, matinding pressure yun kasi buong simbahan nakatingin sa inyo. Opo, Yeah. alam Yeah, ba't kami Yeah. nakatay nakaupo? Pati mga ibang pamangkin po namin. Ay, Siya. ano yun, modern day Shadrach, Meshach, and Abednego. Talagang, I know. Ang yeah. ganda nga. O yan po. Thank you po. Okay, salamat po, salamat. May kakaibang experience yun. Grabe. Okay, punta tayo kay Alison May. Good evening sa iyo, Alison May. Good evening po. Nagde-decide pa po kung number 1 or number 2 sasagutin ko. Pero maganda din po kasi sagutin na questions eh. Pero siguro po, para sagutin ko na lang po yung number 2. There are times po na mahirap to take a stand, lalo na kung nandun ka sa crowd na parang dudumugi ka. Let's say, ikaw against ka sa abortion kasi pro-life ka. Ganon. Because you know that hindi naman yun yung gusto ni Lord. And then the rest of the people started katulad there are friends na meron ako. I didn't even know that we would have this type of topic, pero they reason na paano naman yung mga bata na hindi naman nila hiniling na to be here, ganyan. Or so on so forth na mga reasonings nila. So it's hard kasi they seek parang more logical evidence that backs you up. Para sa akin ang backing ko lang naman is alam ko na hindi yun ang gusto ni Lord. Sila gusto nila yung parang mas statistics na ganito marami nare-rape na ganyan dapat yun yung ganon. So it's hard. It's hard to back yourself up na iniisip ko na lang na that's their opinion. Sinasabi ko lang na this is just my own stand. So yun po, that's like one of it. That's one of the example why sometimes it's hard. Amen. Okay. Salamat, Alison. Let's go now to Tita Pepot. Tita Pepot, good evening. Hi, Pastor. Sa akin po, Pastor, yung social media. Yun ang maigpit ko. Kasi usually sa umaga, gumigising ako minsan 7 o'clock, pero bumabangon ako 9 o'clock. Habang nakahiga, nag-scroll sa Facebook, sa Messenger. So, mas nauuna yung pag-scroll ko sa social media kaysa bago sa aking prayer time. Kasi pagbangon ko ng mga 8 or 9, doon pa lang po ako nag-uumpisa ng quiet time ko, Lord. Nakikinig ako doon sa YouTube, yung mga prayers in the morning before you start your day with God, ganyan. Tapos mga 30 minutes Bible study, ganun. So, yun po talaga ang struggle ko, yung social media. Kasi ang katwiran ko, nag-iisa lang ako dito sa bahay, wala naman akong gagawin. Parang yun na lang na nagpapasaya sa akin yung social media. Yun lang po, to be honest. Yun lang po. Yeah. Salamat po, Tita Peps. Okay, let's go na to Tyron. Tyron, good evening. Good evening po. For me po, parang gusto kong sagutin yung number 1. So parang what are modern day idols people are pressured to bow to? So, kumaga, example ako, student pa ako. So, maraming mga tao, may iba't ibang mga ideas, opinions, like, sorry, ideas, so parang, syempre,
kasi marami mga youth. So kumbaga, yung culture of like peer pressure, kumbaga na parang, oh, dapat you like this one kasi marami nagkakagusto, ganyan, stuff like that. So it, like for me po, like the best thing I could just say is like the modern day adults is like overconsumption. Na parang example yung mga tao, bili sila ng bili. Example, naalala ko sa mga alaga ko na parang yung mga bata, gusto nila ng mga certain toys sa mangyayari. Tapos sinasabi sa magulang, Mama, gusto ko ng, ito, labubu, ito, patok to. Ay, ito, mga squishy, mga ganun. So, mangyayari, syempre, pag bata, oh, yung kaklase ko may gantong laruan, gusto ko ng ganito. So, mangyayari, like, kahit sa paglaki na parang mga certain things, yun yung mga gusto, dapat may kotse kang ganito. Dapat may ganyan ka. So, yung focus tuloy na parang from instead of God, nagiging sa mga material things. So, yun po yung mga nakikita ko pong idols. Na parang, for me, na parang staying, parang rooting yourself, appreciating what you have. Kasi ang hirap po, example, yung mga kaibigan mo, kaklase mo, every ganito, may bagong item, pero if you're happy with you have naman, kasi alam mo naman na para everything good comes from God. So, yun po sa akin. Those are the modern day idols. Amen. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, Tyron. Good evening sa iyo. CJ, ano ba ang iyong kasagutan? Para sa akin po, I think masabi ko po sa experience ko yung number 2, why is it difficult to stand for God when everyone else is doing the opposite? Parang siguro mga few years back, 2021, ganun. Parang napakahirap para sa akin kasi yung mga friends ko Catholic sila sa school. So parang actually pati na high school po where parang isa-isa kada pew parang magko-communion, tapos may mga nakaupo doon, tapos sabi, ay, Christian ako. Tapos parang pinagtitingin na, parang may judgmental kagad na parang, oh, Christian pala to, hindi nagko-communion to. Yung parang gano'n na may narinig po ako noon parang sa kabilang kabilang classroom ba yun? Parang katabi namin na classroom. Pero yung parang, so para sa akin, parang yung years back noon, parang hirap ano talaga na, Christian talaga na, parang nasa new Christian noon, parang hirap na i-share yung word God, and yun kasi mga conservative na talagang mga Catholic sila. Pero there was an experience where ni-realize na hindi mo dapat tinatago yung hindi mo dapat tinatago, di ka dapat mahiya, di ka dapat sumunod dun sa flow. I think yung mindset ko po noon na maybe change is like, as a Christian, I'm more blessed. I'm loved, and parang hindi ko naman naramdaman yun dun sa dati kong religion. Kumbaga na yun, I feel loved, I feel blessed. Kumbaga, bakit mo itatago yun? Kumbaga, kung nararamdaman mo yun. So, hindi siya dapat parang tinatago lang, pero it's more of like, you really have to share it. Kaya yun, parang at that moment na na-realize ko, parang hindi na ako nahihiya, na whatever sabihin nila sa akin, then okay lang, kasi ang focus naman natin hindi para sa kanila, kundi para kay Lord po. So yun. Amen. Naalala ko lang si Jane dati nung una ko na-meet yung daddy mo. Ang sinabi niya sa akin, Pastor, pag-pray mo naman yung mga anak ko, papunta na dito eh. Kasi ano kayo nun eh, nasa bingit ng ma-overage kayo. So kailangan makarating na kayo. Parang ganun. So pray kami every Wednesday hanggang sa nag-hit yung pandemic, ganun, pray. Tapos dumating na kayo. Tapos sabi ko sa kanya, basta dali mo dito yan, mga yan. Makilala nila si Lord, no?
kumbaga, hindi nyo lang nakilala si Lord, yung blessing. Kumbaga, talaga nagkaroon kayo ng relasyon. Tapos si Tyron nga, nakasama ko pa sa mission trip. Tapos kayo, ginagamit kayo talaga. Mga prime workers kayo sa church ngayon. And kumbaga, ngayon ko lang siya napansin na, wow, ang layo pala nung narating nung blessing ng Lord na yun sa buhay nyo sa loob ng 5 taon nyo dito, 'di ba? May bago pa kayong blessing na darating, malapit na kayong manumpa na magiging top barkads na kayo ni Donald Trump at magiging citizen na kayo. So, 'di ba? Sunod-sunod yung blessing, 'di ba? And I'm so happy for you guys. Amen. Amen. Sige, tayo po. Meron po ba na gustong dumagdag pa or anything? Last call. Meron pa po? Okay, sige. Ay po'y manalangin. Bali po, gabi-gabi, magbubura po tayo ng mga prayer request at kung sakali man, kasi para mapagbigyan natin yung iba, no? Kasi kung ano man, ilalagay naman natin sa Wednesday prayer request, no. So ngayon, gabi-gabi rin i-remind nyo or isulat nyo doon sa prayer sa attendance or sa prayer warriors GC kung ano yung mga gusto yung prayer request para nare-remind tayo gabi-gabi. Okay, so meron pa pala dito na miss ko, no. Sabi po dito, ah, dali lang po, ni Angeli, sa akin po is number 3. Ever since po kasi nanganak ako, I've had a hard time to have devotions kasi nga po busy kay Eliana at sa bahay, pagiging wife, etc. Sobrang busy po ako to the point I don't get to sit down or eat properly. Na-convict po ako for the longest to talk to the Lord more po. So we fixed one of the rooms here and put out all the devotional books and Bible so I can start reading and spending time with God's Word po. I pray talaga po na I would be able to do that even while caring for Eliana. Another thing po is that kahit na anak ko siya, God comes first. Minsan yung mga anak, family ang nagiging idols natin. So I will try my best to spend even just 10 minutes with the Lord. Alam niyo, totoo yan, ano? Minsan, nagiging idol natin yung mga malalapit sa atin. Alam mo yung love na love mo yung asawa mo, love na love mo yung anak mo. I mean, wala masama na mahalin mo. Pero yung pag mas matindi pa yung pagmamahal mo sa kanila kaysa sa Panginoon. Yun, idolatry ang tawag doon. I agree with that. And tama na maglagay tayo ng mga places kung saan tayo mas conducive na makapag-aral ng salita ng Diyos. Sabi naman ni Tita Daisy, sa akin po is yung number 1, yung social media. Minsan na una pa basahin kaysa mag-meditate. Kasi early dawn ang nahabit ko mag-commune with the Lord. Sa umaga, after social media or messages from Pinas, I read my daily bread over a cup of coffee. I feel good reading it before I start my housework. Amen. Amen. Salamat po. Tayo po'y manalangin. Dumako tayo sa pananalangin. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. Maraming salamat sa pagkakataon na kung saan nagbibigay ka ng panahon para kami malaya na makapanalangin, makapag-ayuno para sa inyo, para sa aming spiritual development. Patawarin niyo nawa kami, Panginoon, sa mga naisip namin di maganda, makasalanan, mga nasabi namin na masasama, na nakasakit po sa puso ninyo. Mga bagay na ginawa namin na hindi kaanya-anyaya sa inyong mga mata. Umihingi po kami ng tawad sa inyo at naway pagkalinisin niyo po kami ng banal niyong dugo para po kami, Panginoon, ay maging karapat dapat muli sa harapan ninyo. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya na binigay mo, mga blessings na natatanggap namin ngayon, at yung mga blessings na paparating bukas at sa mga susunod na panahon. Bigyan niyo po kami ng expectant heart, magtiwala sa inyo, at maging faithful sa inyo sa araw-araw, Panginoon. Panginoon, sa gabi na to, marami po kaming pabor na ilingin. Nawa ay dinggin niyo po kami at bigyan niyo po kami ng from praise report to
from prayer request ngayon, gabi na to, ay magiging praise report, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang mga sumusunod, ang aming mga birthday celebrants. Ngayong July, si Tyron, si Mau, si Jasmine, si Giselle, si Julio, si Allison, si Daniel, si Edwin, si Pastor Ray, at saka si Janelle. Dalangin namin, Panginoon, na isa pong panibagong mabuti at magandang taon para sa kanila. Pagpalaan niya nawa, Panginoon, ng mga nagsiselebrate ng anniversary namin, sina Janine at si Dude, si Nympha and Roman, si Tina and Maxine, si Jasmine at si Aldrin at si Abby at si Miguel. Kayo po, Panginoon, ng maging tight, Panginoon, ang kanilang hindi lamang pananampalataya, ganun din ang kanilang pagsasama sa pamagitan ng pagmamahal mo, Panginoon. Yata sa amin sa inyo, Panginoon, ang aming campus, maraming salamat at meron kaming gwardya na binigay ninyo para po makatulong sa aming safety and security. Yata sa amin, Panginoon, ang English, ang Spanish, ang North and South Korean at ganun din, Panginoon, ang aming simbahan, Filipino Church. Kayo po ang mag-aalaga sa amin. Huwag niyo pong hayaan na may makapasok na masama or magkaroon kami ng security nightmare. Dalangin namin, Panginoon, na maging safe, lalo ng mga bata, matanda, mga babae, Panginoon, sa aming simbahan. Makaramdam ng safe environment lahat ng tao, Panginoon, at patuloy po sila na umattend, Panginoon, sa aming simbahan. At sa amin sa inyo, Panginoon, ang aming 6 na region sa Church of the Nazarene Denominations. Patuloy niyo pong palaguin ang bawat region at pagpalain ang kanilang mga leaders. Tataasin namin, Panginoon, sa inyo ang aming 6 na General Superintendents, Panginoon. Kayo po magpala sa kanila, bigyan niyo po sila ng wisdom at ihanda niyo po sila sa darating na General Assembly. Panginoon, tinataas sa amin, Panginoon, sa inyo ang entire Church of the Nazarene, mula sa GS, mula sa DS namin, si Mark Liman, pagpalaan niyo po siya, ang aming District Advisory Board, lahat po ng simbahan sa LA District, ganyan din po lahat ng Los Angeles pastors. Panginoon, tinataas din namin ang aming local church board, ang aming pastoral staff, ang English, Spanish, South Korean, North Korean. Ganun din, Panginoon, ang MCV staff at yung aming eskwelahan, Panginoon, na nangungupahan sa campus namin. Ingatan niyo po lahat ng mga teachers, staff at mga estudyante nila, ang New Covenant Academy. Yata sa amin, Panginoon, sa inyo, ang mga Filipino Nazarene churches dito sa Los Angeles. Sa pamumuno ni Pastor Adet, Pastor Sani at Pastor Dondi, pagpalaan niyo sila. Ibigyan niyo po sila ng wisdom sa paglilid sa kanilang simbahan. Kayo rin po, Panginoon, na humawak sa 165 world areas kung nasaan ang Church of the Nazarene, 30,747 churches at almost 3 million members, Panginoon, na mga Nazarenes, Panginoon, sa buong mundo, na tulungan niyo mag-ilaw at magdala ng salita niyo sa bawat tahanan, sa bawat puso ng mga tao. Yata sa amin sa inyo, Panginoon, ang complete healing, Panginoon, sa aking biyanan. May pain po siya sa gums, Panginoon, tanggalin niyo po yung pain na yan. Gumaling siya sa stroke, bumalik yung kanyang sigla at pangangatawan, Panginoon. Dalangin namin, tinataas namin siya sa inyo, Panginoon. Kaya din si Pastor Sunday, Panginoon, na mag-undergo ng surgery sa end of the month, Panginoon, at everything will be restored. Ngayon po ay nasa bahay lamang siya, makabalik siya, Panginoon, sa pagpipreach, sa pagkakandak ng missions, Panginoon, sa Bicol, at patuloy niyo po siyang gamitin mightily, Panginoon, lalo na sa mga kabataan. Panginoon, tinataas namin, Panginoon, ng mami ni Sister Elvie, si Mami Leonila Samson, Panginoon. Nagkaroon po siya ng slip accident. Dalangin na, Panginoon, na ma-restore lahat ng broken bones. Panginoon, lahat ng mga stitches, Panginoon, ay bumalik sa dati. Yung pain, tanggalin niyo, Panginoon. Maging maayos ang kanyang pangangatawan. Makabalik po siya sa pang-araw-araw niyang buhay. At patuloy niyo po siyang bigyan ng mahabang buhay, Panginoon, at pagpalain niyo po ang kanyang mga anak. Dalangin namin si Tatay Tony, Panginoon, kaya mag-restore ng kanyang kidney, Panginoon. Mainom niya yung mga gamot na kailangan niya inumin, bigay ng wisdom yung mga doktor, Panginoon, at maging maayos, Panginoon, ang kanyang mga transfusions, Panginoon, pagbisita sa ospital, Panginoon. Tulungan niyo po siya, Panginoon, at patuloy niyo po siyang palaguin sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pangunguna, sa kanilang pamilya, Panginoon, sa spiritual na buhay. Dalangin namin, Panginoon, si Aldrin, sa kanyang ubo, pagalingin niyo po siya, si Nympha, stroke recovery, pagalingin niyo rin po sa Nympha, Panginoon, in Jesus' name.
Dalangin namin si Lola Fe na malayo man, Panginoon, hipuin yung kanyang kidney at liver inflammation. In Jesus' name, ganun din si Caleb, Panginoon, ibalik niyo po yung smooth skin, mawala po kanyang eczema. In Jesus' name, ganun po si Tita Pepot, Panginoon. Frozen right shoulder, Panginoon, ipuin niyo po ang kanyang balikat at tanggalin niyo po, Panginoon, ang pagsisikip o paninigas, Panginoon, at ibalik, Panginoon, yung kanyang maayos sa pangangatawan, Panginoon. Ganun din po ang successful surgery sa throat ni Hazel at ang mabilis na pag-recover, Panginoon, upang makabalik siya sa pag-awit, wag po maapektuhan ang kanyang boses, sa pagtuturo at sa kanyang yung madalas niyang ginagawa. Tinataas namin sa inyo, Panginoon, si Jasmine din for complete healing, si Virgie Sabino, Tess Hernandez, si Dandan sa kanyang kidney, si Kuya Alvin, si Ate Mai, si Lola Soling, si George, Panginoon, salamat at nakakalakad, maayos na po siya ngayon kahit papaano, Panginoon. Si Ate Malen, Panginoon, patuloy niyo po siyang pagalingin. Si Ate Eva, si Ate Susan, ganun din si Patrick Noel, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, si Eder, yung kanyang car accident settlement, bigyan niyo po siya ng favor, lumabas ang katotohanan, Panginoon, at huwag niyo po siyang pabayaan. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga Acosta na lumipat na sa Pilipinas, Panginoon, na maging pagpalain niyo sila doon, Panginoon. Naway maging successful sila, Panginoon. Kung tinawag niyo po sila doon, Panginoon, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Dalangin namin si PQ na magtitake ng bar exam, na makapasa siya, Panginoon. At maalala niya lahat ng yung kanyang nire-review araw-araw. Maraming salamat din po sa kanya, sa kanyang pag-aalaga, pangunguna, at pagtuturo sa 2 linggo, Panginoon, na kahit na busy siya, Panginoon, ay binigyan niyo siya ng kalakasan at wisdom, Panginoon. Dalangin namin ng mga Hollywood housing managers, lalo na yung mga umaattend sa amin, Panginoon, yung mga tenants, Panginoon, na wala po maging untoward incidents. Lagi niyo po silang po proteksyonan, hindi po sila masasaktan at magiging maayos araw-araw ang daily operation sila. Panghawakan niyo, Panginoon. Magkaroon man ng problema, Panginoon, bigyan niyo po sila ng wisdom paano ito isusolusyonan at lagi niyo po silang poproteksyonan, Panginoon, sa lahat ng areas. Even sa mga legal matters, Panginoon, sa mga pagsettle nila, Panginoon, sa court and everything. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Good health, Panginoon, sa lahat ng members namin. Safety sa mga nagda-drive gabi-gabi, lalo na yung mga naka-night shift duties. Ganun din, Panginoon, si Allison na matapos na itong summer class, Panginoon, with flying colors, makapag-apply na siya ng work at magkaroon, Panginoon, ng magandang career. We pray for Janelle na magkaroon na ng CNA certificate, Panginoon. Tuloy-tuloy po siya sa Point Loma. Ingatan niyo po siya doon. Patuloy niyo po siya na pagpalain at sa kanyang pag-aaral doon, Panginoon, na mag-focus siya, Panginoon, at makafocus din ang puso niya sa inyo. We pray for Vince, Lord God, favorable results for blood work. We pray also, Lord God, for Tita Pepot, yung kanyang ISO transportation renewal para makabiyahe po siya ulit, Panginoon, at normal result ng mammogram, Panginoon. In Jesus' name, maging normal yung result ng kanyang mammogram, Panginoon. We also pray, Lord God, for our Alab Young Adults Retreat. Ito na, sa Sabado, kayo po magbigay ng proteksyon, safety, Panginoon, sa mga kabataan. Makarating, Panginoon, ang gusto nyo makarating doon, Panginoon. Anyanyahan nyo, Panginoon, yung gusto nyo makarating. Ihanda nyo ang mensahe nyo para sa kanila na tumimo sa kanilang puso at magbago ang kanilang perspektibo sa buhay. Dahil mula sa mga kabataan na to ay mga pamilya na tutubo sa susunod na 5 hanggang 10 taon. Mga bagong bata, bagong henerasyon ang lalabas sa mga kabataan na to. Crucial, Panginoon, na iayos mo ang kanilang buhay kagaya ng pagtawag niyo sa amin. Dalangin namin, Panginoon, ng Synod Kids BBS sa August 1. Kayo po ang magpala sa mga kids at mga teachers, mga volunteers, mga staff. Maging maayos lahat ito, Panginoon. We pray for Alab Discipleship Night, Irog Podcast, Dakila Discipleship, Basilak Discipleship Night, yung aming anniversary sa September, ngayon pa lamang, pinapanalangin na namin maging great event para po pagpurihan ka. We pray for Dakila Men's Retreat,
and Busilak Ladies Retreat, Lord God. We also pray, Lord God, for the Spring Family Camp at next year at ang 31st General Assembly and Conventions. We also pray, Lord God, ang aming pangatlong mission trip na gaganapin, Panginoon, sa Bicol, Panginoon. Na dalangin namin, Panginoon, na kami po ay patuloy niyong bigyan ng successful na mga mission trips kagaya ng pag-alaga niyo sa amin mula sa mission trip 1 and 2. Lord God, prayer request po ni Tita Daisy, traveling protection to my family here going to Louisiana for a quick vacation on July 16 to 19. Pray namin, Lord God, na kayo po, Panginoon, ang mag-ingat, Panginoon, sa pamilya ni Sister Daisy sa pag-travel, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na sinagot niyo, Panginoon, ang panalangin na meron na pong CNA certificate si Janelle. Maraming salamat po. Salamat po in Jesus' name. Kung meron po kayong gustong ipanalangin, bukas po ang ating popcorn prayer portion. Kahit sino pwedeng manalangin. Kung meron mga hindi nabanggit, pwede niyo pong ipanalangin ngayon sa Panginoon. Praise God. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa aming panimulaan ng aming pag-ayuno at panalangin. At alam namin, Diyos, na Ikaw ay Diyos na dumidinig sa lahat ng aming naidalangin at tumutugon. At kinakatagpo mo ang mga pangangailangan ng iyong mga anak. Kaya yan mo, Diyos, na Ikaw ay aming mabigyan ng kasiyahan sa lahat ng bagay na aming ginagawa. At sa aming pamamahinga, ayan mo ang iyong pagpapala ay siya pa rin aming maranasan, Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Maraming salamat po. Tayo po ay bukas na ng ating mga bintana. Mabuhay from Boracay. All right. Hi, Evan. Have you found your toy? Okay. Ayan. Mula sa Boracay. Kita ba kayo? Lumapit kayo kasi natatabunan kayo ng Boracay. Dali. Turn off ko. Paano ba turn off to? Dali. Blur mo pa ako. Okay, blur. Ganun din, hindi kayo makikita. Kailangan nyo lumapit. Ayan. Dito kayo sa likod ko. Sensya na po, hindi po sila magkaintindihan. Okay, at the count of 3. 1, 2, 3, and smile. Okay, we'll see you tomorrow night. And we'll continue on sa ating pag-aaral. Kina Shadrach, Meshach, and Abednego. Good night, Evan. Tulog ka na. Gabi na. Good night. Ebang. Good night. Bye.